mahabaging Diyos? Bakit? Bakit ganito pinamalas yung tadhana sa inyong lingkod? Oh! O tadhana, kalupit mo! Kinuha mo aking minamahal! Kinuha mo si Florida! Nakipaglaban ako sa aking ama para sa aking minamahal. Ako si Aladdin na nagmula sa Albania. Mahal na ama, kailanman hindi ako matatakot sa inyong mga kawal. Saan sa ating kautusan na sinumang magkasala ay dapat ipaparusahan. Mahal na ama, ginagawa mo lamang ito para agawin ang aking minamahal na si Florida. Mga kawal, lagay niyo siya sa lugar kung saan man nahihimik na siya. Mga Sultan, pakawalan mo na ang minamahal kong si Aladdin. Matahimik ka upang ipapakawalan ko ang iyong minamahal na si Aladdin. Ngunit sa isang kondisyon, ako iyong papakasalan. Masusunod ang lahat. Mga kawal, ipakawalan niyo na siya. Malaya ka na. Sino yun? Sino yung sumigaw? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Magpahinga ka muna. Ako yung nagligtas sa iyo. Hindi mo ba batid na tayo ay mag-away? Ako sultan mo ay nagpapahiwating na ikaw isang moro. Dinagtagkahan mo lang yung pasakit. Oo, isa akong moro, nakakawin ng mga lahi. Subalit, tao rin ako ng puso at damdamin. Kung gayon, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Bagamat nakita mo ako isang moro lamang, kaya't nais ko ipagtapat mo ang iyong linalaman ng iyong puso. Umit ang dila kong magpahayag ng isang malaking utang na loob. Kaya hindi lamang ang aking pagdurusa ang aking ihahayag, kundi simulat sa pool ng aking pagkabata. Ang pangalan ko ay Florante at ako'y nakatira sa Albania. Ang ama ko ay si Duque Briseo at ang ina ko naman ay si Prinsesa Floresca mula sa Crotona. Nung ako'y bata, kamuntikan na akong kunin ng butering ibon. Ngunit nakita ito ng aking pinsan na si Minalipo at pinana niya ito. Tulong! Tulong! Takting buriting ibon, lumayas ka sa teritoryo namin. Nang ako'y tumungtong sa 11 taong gulang, ay pinilit ni ama na ako'y mag-aral sa Atenas. Oh, Florante, anak ko, nais kong sabihin sa iyo paano na patuklasin ang mundo. Dagdagan ang iyong kalaman tungkol sa ating mundo. Patutupad ang iyong nais, mahal kong ama. Karunong may kapangyarihan ay dapat tinatamasa. Pagtutol ay hindi pumasok sa aking isipan. Bagamat kagalakan kong matupad ang iyong kagustuhan. Salamat, Florante, sa iyong pagtanggap. Naway matupad ang iyong pinapangarap. Tutungo ka sa lungsod ng Atenas upang matuto at liwanag. Oh,
Briseo, kailangan niyo bang isalin nangyaring renong ito? Pag-aaral sa malayo ay maaaring magdulot ng lungkot. Kaya, kung maaaring paglisa ng iyong udlot. Mas maraming kalaman ang kanyang matututuhan sa Atenas, lungsod ng karunungan. Kaya, Sinta ko, Floresca, ikaw ay huwag mabahala. Ito ay para sa ikabubuti. Kung ganun mo pa, wala kong tutol, Florante. Intensyon mo sana'y pag-aaral itukoy. Palagi mong tatandaan sa pagbabalik mo, hindi tayo kalo ng banyan-banyan. Maligayang pagdating, Florante. Ito ko pala ang paralan na iyong papasukan. Ako pala si Profesor Angelo, ang guro mo dito sa atin. Salamat po, Professor. Oh, bakit ka malungkot, Florante? Ayaw kong iwan ang bayan ko, Albanis. Lalong-lalo na't papakahiwala ako sa pinuhan na amal ko. Huwag kang malala, Florante. Ako kasama sa iyo. Habang pa, ilipas rin ang lungkot mo. Halika, Florante. Magkikisuan mo dito sa atin. Pagkat nagkakaroon ka ng maraming kaibigan at magkikisuan ka ng marami. Doon ko nakilala si Adolfo at pati na rin si Menandro. Sinabi sa akin ni Professor Antenor na si Adolfo ay galing sa Albania, kaya ako'y lubusang natuwa. Florante, Bakit po, Professor? may pupunta na akong dito sa Lalasio. Ito sa Minandro, ang isa sa makapakalang mo dito sa atin. Alamin niyo ang sarili at mag-isama kayo ng mabuti. May iwan mo muna kayo mag-usap sapagkat may importante akong pupuntahan. Ako nga pala si Florante. Ako ay nagmula sa Harian ng Albania. Kagaya ng sinabi ni Profesor, ako ay si Nando. At simula ngayon, naging magkaibigan. Hindi nagtagal, naging magmalapit na magkaibigan sina Florante at Menandro. Sa 6 na taon na pag-aaral sa Atenas, ang kahusayan na mayroon si Adolfo ay nakikita na rin ng kanilang profesor kay Florante. Uy, si Florante! Uy! Dito nagsimulang magalit sa kanya si Adolfo sa kadahilang nalampasaw na raw ni Florante ang kagalingan na mayroon siya. Isang hapon ay tinipon sila ni Professor Antenor upang maipakita nila ang kanilang kagalingan. Tayo ngayon nagkakaroon ng pagsasanla tungkol sa regla ng dalawang ako. Ang magtatanghal sina Florante at Adolfo. Florante bilang Polines at Adolfo bilang Apiocles. Simulan na ang pagtatanghal. Nang handa na magsadula, si Adolfo ay nanliksik ang mata kay Florante na may balak na masama. Balak nitong paslangin at totohanin si Florante. Ngunit may isang tao na handang saklolohan si Florante. Si Menandro. Ikaw, Adolfo! Anong nangyayari sa iyo? Nasisirahan na naman ang ulo! Hindi mo ito kailangan gawin! Si Adolfo ay tinutuo ang dula-dulaan. Ngunit si Menandro niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay ipinabalik sa Albania. Pagkatapos ng 1 pang taon sa Atenas, ako'y nakatanggap ng isang sulat na ang hatid ay isang masamang balita. Ang aking pinakamama ay namatay na at ang liham ay nangmula sa aking butihing ama. Pagkatapos kong malaman na iyon, ay nagtagal pa ako ng 2 buwan sa Atenas. Hanggang sa makatanggap muli ako ng liham mula sa aking ama at niyais na sa Albania ako'y magbalik na 10 ng sasakyan ang sumulo sa akin.
ng Albania at ang nagdasal kung kaibig at utas. Bigyan kayong dalawang babalik sa kanilang Albania. Si Florante ay naglakbay pabalik sa kaharian ng Albania. Hindi naglaon, paa niya yumapak at nagtungo sa ama. Humalik sa kamay at tinanong ano nangyari sa ina. Habang nag-uusap kami ni Ama, dumating ang ambasador ng Crotona upang magbigay ng liham galing nila. Sila ay humingi ng tulong dahil sinakop ito ni General Osmalik ng Persia. May sulat na nagmula sa Crotona. Humihingi ng tulong ang pakay nila, nangangadib na itong sakupin ni General Osmalik ng Persia. Bukas sila ay pupunta at ipaglaban ang bayang nag-aalsa. Sa tulong ni Florante, maliligtas ang bayan ng Crotona. Nang dumating ang dalawa sa palasyo, itong si Florante may nararamdamang magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. Pinagagala ko pala kayo nakilala. Nais ko pala kilala sa iyo ang aking anak na si Laura. Ngunit ako'y mauna. Ama, mahal na hari, hayaan ko muna kayong mag-usap. Ako'y mauna na rin. Magandang umaga, Binibini. Masaya akong nakilala kita. Magandang umaga. Masaya rin akong nakilala. Naway makilala kita ng lubusan. Yun din ako. Ngunit ilang araw na lang ay aalis ko. Binibini, tara na't pumasok. Magsisimula na. Pagkatapos ng 3 gabing piging, nagtungo si Florante at kanyang hukbo sa Crotona upang ipaglaban ng bayang nag-aalsa. Leandro, ako nang bahala kay Osmalik. Ikaw nang bahala sa mga kawan niya. Oh, yun ka, Florante. Salamat, Leandro. Mag-ingat ka ang laban sa Osmalik. Sino ka namang general ka? Hindi mo ako nang kilala? Ako na naman ang general ng Boksyan. Bakit nandito ka sa Crotona? Dadaan ka muna sa aking bangkay bago mo sakupin ang bayang ito. At sino naman ito? Pasalamat sa kalaban ng tulong. Sakalin mo na, brate. Pabigyan mo na. Ako na bahala sa kanya. Saan ko na? Ay!
ilang buwan si Florante sa Crotona. Nagpilit bumalik sa Rinong Albania, ngunit noong matanaw-yaring bayan, iisang masamang kutob sa puso ang lalong nagpahirap. Nang maktang bandila ng kaaway ang winawagayway, Albania ay nasalakay ng mga Morong sukuban. Dinais ng mga Morong maangking ora, ngunit papalag ito kaya't napagdesisyonan na siya'y pugutan ng ulo. General Florante, ang Nation Mora may balak ng pugutan ng ulo ngayong sinisintang si Laura. Ha? Mga kawal, magsihanda. Lulusog tayo. Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Florante! Laura, huwag kang mag-alala. Nandito ako upang iligtas ka. Oh, Florante, ang chiquito. Salamat ako yung niligtas mo mula sa kamay ng mga Morong kalaban. O Laura, aking mahal, gagawin ko para sa ikabubuti. Nagtungo si Florante sa bilangguan upang kalabanin ang mga Morong bantay at pinalayaan ang mga bilanggo. Magbubunyi si Haring Linceo, Duque Briseño at ang mga taga-Albania. Ngunit naiinggit si Adolfo at huling kasuklaran si Florante. Yun, sino yung nagsasalita? Aba, ewan ko. Hindi ako yun. Sa madilim na parte ng kagubatang Albania, mapagnasang si Adolfo kabig-kabig si Laura. Tawan mo ako, Adolfo. Ako ay para lamang kay Floranting sinit ako. Ang tulad mong taksil at duwag sa pag-ibig namin hindi makatitibag. Oh, Laura Prinsesa, wag mo akong galitin. Floranting sinta mo'y dinaabutin sa dilim. Katawan niya ngayon ay pinagyebestan ng mga rin. Kaya wala ka ng ibang pagpipiliin kundi mapasakit. Mas pipiliin ko pang mamatay o Adolfong sukap. Kung mawawala rin si Floranting gilong ko, aanin ko pa ang buhay. Hindi ako papayag na mapasa iyo at pinapangako kong hindi ka magtatagumpay sa iyong plano. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Floranting sinta mo'y wala na. Akmang sasaktan ni Adolfo si Laura. Ngunit isang pana ang tumama. Tumalima sa dibdib ng Adolfong taksil. Sa buhay nito ay siyang kumiti. Namimighating dalaga, ano ang kalagayan mo? Talagang walang iya ang lalaking iyon. Garida nga pala ang aking pangalan, mula sa Persyang Karian. Laura nga pala ang aking pangalan. Huwag kang mag-alala sa aking kalagayan. Ako ang siyang prinsesa ng Reynong Albania, anak ni Haring Linceo Tupong Crotona. Naman kong pupugutan ng ulo ang minamahal kong sa bilangguan. Dumaba ako sa paraan ng masamang sultan. Sinari ng aking ilog buwang kuputan. Sa palit nito ay pakasala ng sultan sa buwan. At nung araw na nakasal namin, nakatakas ako at ilang araw din ako kalibig-liboy sa pagbabago at nakita kitang muntik ng pagsamatalaan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Nang dahil sa iyo, buhay ko'y ligtas mula kay Adolfong puno ng kasamaan. O Aladin! Tinta ko Florante! Minamahal kong Florida! O Laura, giliw ko! Ako'y tunay ng babahala. Ang gubat ay lubhang kapitan. Salamat kay Florida. Ako'y niligtas kay Adolfo'y pumana. O salamat sa Diyos, ikay ligtas. Salamat din sa iyo, Florida, dahil sa matapang mong puso. Salamat din sa iyo, kaibigang Aladin. Kung wala ka, naging pagkain na siguro ako ngayon ng mga lima. Wala ka naman, kaibigang Florante. Iyon ko, dilubhang yumaong noong pag-alis mo. Bayang Albania ay pipili sa ulo. Napugutan ng ama ko at iba pang inosenteng tao. Pinadalhan kita ng liham kung maasang ikay magbabalik kasama ang iyong mga tutulong ng Si Menandro ang dumating at kinupkop ang Albania ang bayan. Nang
walang magawa si Conde Adolfo, siya ay dinalang po sa kabayo. Pagdating dito, ako'y ginahas, ibig kilugso ang puri. Mabuti na lang at dumating si Clerica. Maraming salamat sa iyo, Clerica, nang dahil sa iyo, buhay ko ligtas. Ako'y nakapad kay Laura. Nung nakita kong nilalapastangan ka, kinuha ko ang aking palaso at pana. Tinirang buhay ang taong masama. Habang nag-uusap, dumating si Menandro at iba pang mga kawal na waring hinahanap si Adolfo. Ngunit naging tuwa nang makita ang katotohanan. At sila ay umuwi na sa kaharian.